Ang nasa likod ko ay ang daan papasok sa ilalim ng lupa o papasok sa ilalim ng sementeryo. So pansin ko lang Kamaster, halos parang mga Kastila yung mga apelyido nila. Ito na Kamaster, papasok na tayo sa underground cemetery. Yan mismong nakadikit sa may isang chapel. Narinig niyo yun Kamaster? Paghawak ko sa isang nicho na to, napakalamig po niya. Ay. Here we are at Nagcarlan Underground Cemetery. So ito mapapansin nyo mga Kamaster, pinagpatong-patong na tisa. O, karamihan kasi sa mga unang siglo, mga 1800s pa, ay talagang ito yung ginagamit na special na bato para makabuo ka ng mga bahay, may mga simbahan. What's up mga Kamaster? Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito ang inyong Master Gala o Master Gala na madalas pong gumagala sa mga sementeryo. Lalo na po sa mga creepy place, sa mga historical place. Nandito po tayo ngayon sa isang lumang sementeryo o isang makasaysayang sementeryo na nasa ilalim po ng lupa mga Kamaster. Ito po ay kaisa-isang sementeryo sa Pilipinas na nasa ilalim po ng lupa. Bakit kaya? Ito po kasi ay tinatawag na Nagcarlan Underground Cemetery o tinagalog in English lang. So samahan nyo po akong ikutin to hanggang loob at saka below 15 feet po ang lalim kung di po ako nagkakamali. At meron po, ito po ay under ng presidential law. Hindi po basta-basta at may mga permit po na kailangang ayusin bago po tayo nakapag-vlog dito. So kung bago ka lang sa channel natin ay huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, subscribe para po ma-update ka lagi. I-click nyo po yung notification bell at i-click nyo yung all para lagi ka na-update mga Kamaster. So tara, ikutin natin ang sementeryo ng Nagcarlan Underground Cemetery dito sa Laguna. Yun na rin sa request ng aking mga YouTube subscribers ay pinuntahan ko ang Nagcarlan Underground Cemetery ito. Isa rin ito sa aking bucket list sa mga historical na aking pupuntahan sa Pilipinas. Ako ay talagang namangha sa estruktura ng sementeryong ito. Alamin natin ang history ng Nagcarlan Underground Cemetery at kung bakit ito nasa ilalim ng lupa. Bali mga Kamaster yan, ang una kong napansin dito ay mga libingan mismong nakadikit sa may isang chapel o simbahan dito. At mapapansin natin, yan, grabe no, 1976. May nakalibing dito 1976. At ito pa mga Kamaster, bibigyan ko kayo ng kaunting trivia habang iniikot natin ang sementeryong ito. Mapapansin din ang isang simbahan na may mga katabing libingan
talagang kakaiba. Halina at samahan niyo ako sa buong bidyong ito at alamin natin kung ano at kung bakit mayroon ding simbahan sa ilalim din ng lupa bukod sa nasabi kong mga nicho o cemetery. Bali mga kamaster, idineklara na itong historical site noong 1981. Oo. Tsaka masyadong makasaysayan tong lugar na ito. Ito yung kaisa-isang sementeryo sa ilalim ng lupa dito po sa Pilipinas. Pero hindi po siya, tong nasa labas ko na to, hindi po to mga nicho, no? Sa sa ilalim. I mean, syempre ang ilalim nandun pa dun sa papasok tayo dun sa may chapel na yan, yung malaking yan. Pero pansamantala, samahan niyo ako ikutin to hanggang matapos. Sana subaybayan yung video ito mga kamaster hanggang matapos. Papakita ko sa inyo yung mga kakaibang libingan dito sa loob ng Nagkarlan Underground Cemetery. So iyan, papansin natin, hindi pa rin nawawala yung mga kandila. Yan. Tapos ito yung batong tisa na laging iyan yung naaano natin, nakikita natin sa mga lumang unang tayo pa. Bukod sa nag-iisa lang to sa Pilipinas kamaster, itinayo daw to nung panahon pa ng mga Kastila. Tapos pinagtaguan to ng mga katipunero natin na mga kababayan dahil nakikipaglaban sila noon. Na-discover ng isang pare ang pinakailalim nito. So para po sa mga nais mag-vlog o pamasyal, meron pa po kasing mga approval na gagawin po dahil nga po batas po ng presidente ang umiiral dito, kamaster. Unang-una ko pong ginawa ay nag-email po muna ako, tapos wala akong masa, ako lang naman po mag-isa dito, and then attach ko na lang po yung email dyan para po kung gusto po ninyong pumunta or hindi po kasi basta-basta. Katulad po niyan, ako lang po mag-isa ang bumisita ngayon. Yan, kahit po ang media hindi po basta-basta nakakapag cover dito. Usually diba pagka November talaga maraming mga nagre-request daw. So yung iba hindi pa napapagbigyan ng request mga kamos. So yun nga, bukod sa mag-email ka 3 days before, intay mo yung email approval kung pwede ka na mag-vlog, at yun, pwede ka nang pumasok dito sa may mga dumadalo pa rin pala. 1938, 1969, pero pinanganak siya noong 1899. Ayan no, grabe. Tapos ito ka master, yan yung mga 1800s pa na mga bato, itong parang tisa na to, ang tawag yung tisa, purong tisa kamaster. So tas may ipapabasa sila sa iyo na pwede mong gawin o hindi mo pwedeng gawin. Hindi ko inaakala makakapunta tayo dito sa ganitong ka-historical na sementeryo sa Pilipinas. Meron pa tayong nakita kamaster dito sa pinakataas. Ayan oh, ang sarap-sarap nito, suha. So pansin ko lang kamaster, halos parang mga Kastila yung mga apelyido nila nakalagay. Coronado, parang hindi siya Pinoy na Pinoy. Kasi nga po, sinakop panahon pa ng Kastila itong mismong ito Pomposo. Ang sementeryo sa ilalim ng lupa o tinatawag na Nagkarlan Underground Cemetery ay may lawak na 6,000 square meters. Taong 1845 ay ang unang pagbabasbas at paglilibing dito. Ipinatayo ng isang pari na si Vicente Veloc dahil sa kanyang pagkadiskubre sa sinasabing hangganan daw ito ng isang lagusan. Naipalabas na rin ito sa mga episode ng I Wonder sa GMA7 ng namayapang host na si Cesar Apolinario kasama ang kanyang co-host na si Susan Enriquez. Kahit malayo pa ang undas ay pinili kong alamin ang kasaysayan ng sementeryong ito at kung bakit ito nasa ilalim ng lupa. Bukod sa kasaysayan ay may kwento rin itong mga hindi mapaliwanag o mga kababalaghan base sa mga residente o sa mga taong bumibisita at nagbabantay sa loob o sa ilalim ng underground cemetery ito. So yun nga po, mahigpitin po talagang pinagbabawal yung pagkuha ng larawan na gamit ang flash. Bawal po talaga kasi pinipreserve daw po sa ilaw. Hindi ko po sure yung explanation nila pero talagang medyo
Natutuwa lang ako. Ito yung ano ka master, oh. Yung bintana nakita natin kanina. Yan yung pababa sa bukas lang po ito mula Tuesday 9 AM to 4 PM para po sa mga gustong pumunta. Dahil nga po kung mahilig ka sa mga historical, sa mga medyo creepy, medyo may kababalaghan, ay makakapunta ka rito nang wala kang babayaran kahit anong entrance. Social distancing pa rin syempre. Ang papunta pa lang tayo sa exciting part. nakakapagtaka bakit nasa ilalim ng lupa ang sementeryo. So check natin mga kamaster. Pasok tayo kamaster. So yan. Saan ang daan dito? Pagpasok ko kamaster, ang lamig po. So ito makikita natin, ito yung pinaka-chapel nila. Hindi ko lang po sure kung may nagsisimba pa rito hanggang grabe. Talaga ka master. Talaga ka master. Tuwing naglilinis daw siya rito sa Nagkarlan Underground Cemetery, may nararamdaman daw siya na hindi niya maipaliwanag. Idineklara itong National Historical Site at mahigpit pong pinagbabawal ng batas ang pag-iingay po rito ka master. Ba ako nandito, malamig. Habang tumatagal minsan, parang yung pakiramdam ko, nainit din. Hindi iwasan. Narinig nyo yun ka master. Hindi maiwasan yung mga kababalagang kwento. So ito ka master. Moving on. Sa kapilang ito, ginaganap ang huling pagbabasbas ng pari bago ilagak sa huling hantungan ang namatay. So, yun yung mga paalala. Yan. Bababa tayo dyan sa pinaka-underground cemetery. Ito na, Master, papasok na tayo sa underground cemetery ng Nagkarlan at kaisa-isang sementeryo sa ilalim ng lupa sa buong Pilipinas. Huwag mo kalimutan mag-like, share, or subscribe. Mga master, pagdating ko, hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Habang parang may narinig ko nagsasalitang babae habang nag-o-opening. Habang nagagawa ako ng shots, i-review ko naman ulit. So, napapansin natin, napakaluma na talaga ng mga nararamdaman natin yung as in yung pinaka pagpasok natin yung master, mararamdaman mo yung lamig. Ay, sorry po. So, yan. Meron dito nakalibing na 1943 pa po. Yan. Tapos, pagpasok mo rito, ang lamig ka master. So, nandito tayo sa pinakailalim ng underground cemetery dito po sa Nagkarlan, Laguna. So syempre, isa po ito sa historical na ating gustong puntahan at hindi natin ine-expect na makakarating tayo dito. Bali dito sa pinakaloob mga kamaster, merong mga tatlong patong-patong dyan. Yan. Patong-patong sila ng mga nicho na sa harap, sa pinakagitna niya, parang may hagdanan dito.
Tapos nakaka-relax yung lamig. Alam mo yung para kang bumalik sa nakaraan, parang hindi mo din maipaliwanag na hindi naman po dapat katakutan ng lugar na ito dahil ito ay isa sa pinagtaguan ng ating mga kababayang Pilipino nung panahon pa ng gera or World War II. Wala pong kasiguraduhan kung dito mismo nanggaling sa loob ang aking nasabing tunog o ang aking nai-record na tunog, pero hindi po inedit or ipinatong ang tunog na ito at kayo na po ang bahalang humusga. Pauli ako, tinignan ko kung nandito pa yung bulaklak. Tinignan ko dito, wala rin yung bulaklak na andun isa sa altar dyan. Sabi sa kanya nung matanda, hindi, ako kita. Sabi naman nung taga-tagig, wala, hindi ko po kayo kilala. Sarit-sarimang mga kababalaghan ang mga kwento na bumabalot sa underground cemetery ng Nagkarlan ay hindi pa rin natin maiaalis ang kasaysayan at pamana nito sa ating lipunan. Naging silbi ito sa nakaraan at nagiging susi ngayon sa kinabukasan kung paano natin dadalhin at pahahalagahan ang mga likas na yaman at ang mga bunga ng kasaysayan ng nakaraan sa Pilipinas. Kakaiba yung design niya sa pinakaitaas. Yan. Grabe, napakaganda po. Para siyang style ano, yung parang sa Rome. Italian style, parang gano'n. So meron dito nakalibing na Felicidad Angeles, 1943. Halos puro 1943 pa po yung mga nakalibing dito. Ito ka master, tignan nyo. Paghawak ko sa isang nicho na to, napakalamig po niya. Ayan o, kakaiba po yung design. So, yan. Kanina pa ako digay ng digay ka, master. Tapos ito, yung parang bintana na ito. Pansin nyo. Papakaluma na talagang tignan. Ayan o, meron pa nakalabing dito 1989 si Dominga Baldovino. Ang dami. Agripina Cosare, 1954. So nandito pa rin tayo sa loob ng Nagkarlan Underground Cemetery at pambihira po yung pagkakataon na mabigyan tayo ng pagkakataon makapasok mismo sa ilalim nito. Ano bang meron dito at ano ba ang kakaibang mga story na nandito, mga kamaster? So, base po sa mga iba, yung mga naunang nagbabanda rito, meron na silang nararamdaman na kababalaghan. Pero ako po, personally, based on my experience, ay wala po akong na-feel na something na nakakatakot or what. Bukod sa malamig lang talaga, mga kamaster, wala naman dapat talagang katakutan sa mga ganitong historical na lugar na bihira lang nating mapuntahan, mga kamaster. Alam ko walang tao rito sa baba, madilim dito eh. Kaya walang tao. Pero may narinig ako sa nagkakaranisan. Itinayo ang underground cemetery na ito ng Nagkarlan noong taong 1845. At nung taon din na yun ay mayroon ding agad na inilibing sa loob nito. So pagpasok mo dito, ang lamig-lamig po.
Mahigpit pong pinagbabawal ang paggamit ng flash dahil nga po pinipreserve pa ang ganda rito dahil sobrang historical ng lugar na ito. Ito mga master, meron akong nakita rito mga barya na inilagay rito sa ibabaw. Hindi ko alam kung para saan yan. Hindi po ako naglagay nito. Meron din ako rito napansin ng mga sulat. Ayan, mail. So kamaster, nakita natin tong barya dito. Tatanungin natin kung inilagay ba ito ng naglilinis doon, kasi ang alam ko talaga kamaster, hindi ako ang naglagay dito, at pagpasok ko naman hindi naman ako naglalagay dito ng barya. So i-check natin, tanong natin kay kuya. Biruin mo mga kamaster, 1981 pa huling may inilibing dito. So medyo nakaramdam lang ako ng sakit sa ulo dahil ako siguro ay gutom na. Ayan. So ito na. Ito na tayo sa labas uli. Tingnan natin. Tayo doon po ba sa pinakaloob? Wala po bang ano yun? Wala pong naglalagay ng barya doon? Doon sa chapel. Doon sa po sa pagpapaba? Baba. Oo. Wala pong naglalagay. Bawal pong maglagay. Pwede maglagay doon. Meron yata naglagay doon. Hindi kasi... Sa altar. Oh, doon po sa pinakababa. Sa ilalim. Kasi tayo, ito, nakita ko kanina. Ay, Ayan, doon. hindi ko po sure kung ako po yung naglagay. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo kung may naglalagay po. May naglalagay. O kunin nyo na lang po kasi ano po hindi ko sure kasi kanina pagdating ko kasi parang wala ako sa sarili dun. Hindi Sa baba, sa baba. Sa pinakababa po siya. Doon sa altar. Hindi ko po alam kung altar po yun Saka doon sa altar, sa baba. Yung basta pagpasok niyo po sa pinakailalim. Ilalim. Pasok Tapos ilalim, may kaliwa at kanan. Kaliwa. Doon po sa kaliwa. Dito nga sa altar. Altar po yun. Altar yun. Nakita ko po yan kasi akala ko nailapag ko po. May barya pala ako dito sa akin. At akin ilalagay. Oo, sige po. Salamat po. Ay, may hukay dun Bigat na. Parang pabigat na ng pabigat, guys. Ayan. Diretso pa tayo dito.